Magandang araw kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box. Meron tayong hot news at cold news. Sa Pilipinas, mainit ang labanan nila doon sa politika. Isang mga asara nila, Team Suka at Team Sinusuka. May mga customer tayo na nagtatanong, sino ba daw ang papanigan natin? Para sa akin, wala. Kasi nandito ako sa US. Kumbaga, hindi natin alam kung anong tunay na nangyayari doon. Tsaka, ano ba naman ang magagawa natin dahil nandito tayo sa Amerika. So, pabayaan na natin sila doon. Dito naman, sa Amerika, yung mga kaibigan natin na mga Meksikano dyan, ako, malapit ang loob namin sa mga Meksikano kasi ang loader namin, mga iba Meksikano, mababait naman sila. Huwag kayong sasali sa mga rally-rally kasi pag sumali kayo dyan, mapag-initan kayo ng gobyerno. So, kung wala naman kayong record na masama, huwag kayong matatakot, hindi kayo niyan huhulihin. At yung mga Pilipino na mga nagti-TNT, ang karaniwan inuuna ay yung mga pauuwiin na may mga kaso. Kung wala ka namang kaso, huwag kang mag-alala kasi kumbaga sa huli ka sa listahan. Malabo pang mangyari yun na mapauwi ka. Kasi sa dami ng uhulihin nila, malaking fund ang kailangan nila. Marami silang pera na kailangan ipaluwal para lang ma-implement yun. So, yung panghuli pa lang nila doon sa mga may kaso, mahihirapan na sila, maubusan sila ng budget para doon. O, mayaman ng Amerika, pero syempre, meron din yung consideration yung mga iba na wala namang kaso, nagtatrabaho na maayos, walang ginawang masama, hindi yan pinauwi. Kasi nung nakaraan din, ganyan din naman si Trump noon eh. Marami siyang pinauwi. Marami pa nga siyang mga dinagdag na kaso pa sa iba, yung mga nahuli na parang suspect napagbintangan ulit. Pero kasi sila kasi hindi sila nagbehave eh. Yung mga Pilipino naman, alam niyo naman eh, kahit konting aberya lang eh, hindi na nakikipagkaso-kaso yan, hindi na nakikipag-away-away yan. Kumbaga, ayaw nila makialam. Kahit sa New York na, nakikita namin nung nakapasyal kami doon. May nag-aaway doon, walang pakialam mga Pilipino. Hindi nila pinapansin yon. So, sa mga Pilipino, huwag kayong matakot, huwag kayong maniwala doon na kayong mga walang papel eh, hindi kayo makakatagal dito sa Amerika, pauwiin na kayo. Kami nga, sinusuportahan namin yung mga yan. Kahit wala silang papel, nakikita namin nagtatrabaho sila. Minsan nasa caregiving, minsan nasa gardening, minsan nasa construction, minsan nagwe-waiter pa. Kung ano-ano mga minsan nasa online sila na virtual assistants. Matiwasay naman sila eh, hindi naman sila gumagawa ng masama. Kaya malabo silang mapauwi. Kaya yung mga yon, nag-aalala daw sila, mga nagtatanong-tanong sa akin. Sabi ko, nangyari na dati yan. At tuwing may presidente, laging nangyayari yan. Pero ang inuna talaga nila, yung mga bad na mga tao rito. Yung mga may kaso. Pero yung kayo wala naman, huwag kayo mag-alala, hindi kayo pauwi yan. Tsaka may amnesty nga sila binibigay kapag kayong nila, ibang partido. Bibigay yun ng amnesty kapag 10 years ka na rito at wala kang ginagawang masama. Yung iba pa nga, nagpa-file pa rin ng tax kahit naman na wala naman dapat i-file, wala nga silang papel. Nagpipilit pa. So, mapansin nyo, may iba-ibang Meksikano dito, nagtatrabaho sila, ang ginagamit nilang tax ID ay yung sa kamag-anak nila dito. Para lang makapagtrabaho sila. Ganun ang ginagawa nila. So, hindi ko na mabanggitin kung sino yung mga yon. Mabait din tayo sa mga yan. Kasi usually sa akin, ang napansin ko sa mga customer ko, yung mga Mexican na husband, tapos Pinay ang asawa, sila yung yung malakas magbigay ng tip, nakaka-appreciate ng hard work. Sa amin, ako, pagka nagpipick up ako, talagang pag napansin ko, Mexican, nagtitip sila. Mababa rin ang loob nila sa mga hardworking people. Kumbaga, naiintindihan nila dahil pinagdaanan nila yon. Mas maano pa nga sila kasi mga puti, di ba sinasabi 15% to 20% magbigay ka ng tip ng ganun. Ang mga Mexican lampas pa.
Kaya maluwag din yung loob ko. Nung nakaraan, nung Thursday, nag-pick up ako. Nasagi ako ng ano, ang gamit ko naman yon yung Honda. Nasagi ako ng Mexicano. Tinignan ko yung pickup truck niya, luma na. Tapos sabi ko, ano mong gagawin natin ngayon dito? Nasagi mo ko. Sabi niya, masyado siyang napaaga kasi gusto niya pumunta sa lane ko. Dito pa lang siya, kinabig na niya. Kasi ayaw niya makuha yung space para lang doon. So nasabit siya. Nagkaroon tuloy ng ano na, uy, may nagte-text customer. Nagkaroon tuloy ng gasgas yung sasakyan. Pero nung nakita ko dahil Mexicano siya, tapos nagsosorry siya na underestimate niya na dapat paglampas ko sa kanya ililigo, hindi, kinabi niya kaagad. Mabagal lang naman yung traffic. Sabit. So, ano naman yun, luma naman yung Honda na yun. Toy car ko yun na pang pick up. Kumbaga pangharabas sa mga Ilocano. Tawag nila sa mga pangbugbugan nila sa sasakyan, pangharabas. Yun po, pinalusot ko na lang siya. Sabi ko, hindi na tayo tatawag ng polis. Tapos sabi niya, magkano babayaran ko? Hindi, huwag na. Iniisip ko, wala, magre-retire na rin yan sa sasakyan niya. Magkakaroon pa tayo ng mga process, matagal pa. Tapos sinasabi niya rin sa akin na, pasensya na, wala din kasi akong pera ngayon. Kaya kung sakali sana, ipaayos na lang natin sa ano, sa mga local na talya. Sabi ko, hindi, huwag ka na huwag ka na mag-isip na ipapagawa pa yan. Okay na yan, magasgas siya kung magasgas. Ganon din, ginagasgas ko naman yun eh. Nasasayaran ng dali ko, nasasayaran ng box. Sa loob na, puno ng box. Kung napansin niya siguro, puno ng box yung sasakyan eh. Naka-upgrade lang yung shock nun, kaya hindi bumababa. Kasi ganon ginagawa ko para malakas yung hatak ng makina. Hindi siya hirap kasi hindi siya nakatangon na ganon. Flat pa rin siya dahil nga naka-upgrade yung shock niya. Ano naman ang cold juice? Kasi yan na, doon singit ko yung ano, yung pagiging mabait natin sa mga Mexicano kasi nga yung loader ko nga mga Mexicano nagtatanong din yun. Ano daw gagawin nila, gano'n. Sabi ko, dito malun ka ulit, wala ka namang ginawa masama eh. Malabo mangyari yun. Sabi ko, panahon nga ni Biden, hindi nangyari. Ngayon naman, ang cold news naman. Okay, bahin natin. This coming Wednesday, Thursday ay masyadong malamig. Yung ibang part ng North Texas single digit, I think 9 degrees daw, 9 or 8 degrees. Pero dito sa may Houston nasa 20s, from 23 to 27 daw ang estimate na na temperature ng Wednesday tsaka Thursday. Friday balik na naman ulit yan, pupunta na ulit ng 40, 50 hanggang sunod-sunod babalik na naman. So sana, kasi kapareho last 2021 nag-freeze na naman ng February, nawala ng kuryente dahil hindi nga handa yung aircon. Yung mga tao nahirapan dahil walang kuryente. Kami nga natulog din kami sa sasakyan nung umpisa. Nung umaraw na, okay, hatak na. Tayo na ng nagtayo ako ng tent sa loob ng bahay. Doon kami natulog, camping-campingan kami kasi yung init ng katawan namin nagsasama-sama. Nandiyan yung stove namin, paiinitin namin. Yung gas stove kasi yung dati kandila yung inuuna namin nakalagay sa paso, tapos may bricks. Pag sa loob ng bahay masyado mausok bago uminit. Tapos sa loob kayo ng tent. Hindi tama. So ginawa ko, yun yung gas stove na pang-camping. Ilagyan ng paso. Paso pa rin, pero blue flame siya, mainit. Tapos nakakalabas yung hangin, hindi masyado mausok. So hindi ka masasuffocate sa ganun. Sandali lang naman, nung uminit na, tulog na ulit. May sleeping bag din naman kami. Kasi hindi nyo matatanong, nung kabataan, mahilig ako sa mountaineering. Kaya hanggang ngayon, nadadala ko pa rin yan. May mga camping gear pa rin ako. Although kulang na, kasi isa-isa ko lang napapamigay. Pero meron pa rin akong tent, sleeping bag. Wala na akong lamp. Pero may stove pa rin ako, yung malaki na gas range. Pero dati kasi may stove ako na maliit, yung Pick 1, yung kahit na alcohol, kahit na gamitan mo ng
kerosene, pwede yon. Pwede mo lagyan ng gasolina, multiple fuel siya eh. Basta pinapump mo siya, lalagyan mo siya ng liquid, papump mo, tapos isindihan mo. Okay, parang gasera din, parang gasera. Parang alam niyo yung pump fishbowl sa Pilipinas, yung pinapump. Ngayon, maliit na version yun. Tapos yung ibabaw niya ng stove niya, umiinit yung ibabaw, tapos pag dumadaloy doon ngayon yung yung fuel, tapos sisirit sa ilalim, mainit na kaya blue flame. So, parang ang pump fishbowl. Meron ako noon na pick one noon na ipamigay ko na. At dati kasi nung nagmamountain ako, gumawa rin ako ng project namin na ganoon sa mga miyembro kung sino yung mga bago pa na walang pambili ng ng ganoon na pick one. Improvise, syempre Pilipino tayo. Gumawa ko ng improvise yung syempre mga kamag-anak namin, puro kasi mga medical field yung mga kamag-anak namin eh. Tapos kami naman sa lahi namin puro may mga engineering din. So pinagalo natin yung dextrose lagayan ng gas o na kahit anong na fuel na pwedeng uminit at mag-aapoy. So yung burner ganun din, katulad din nung sa fishbowl. Pag bumaba yung fuel, initan mo, pag uminit na, magiging prime na siya, magiging blue na siya, pwede ka na magluto. So, yung mga bagong member namin noon, ganun ginagawa namin. Tinuturuan namin sila, ganun muna gamitin nyo, diyan ka muna mag-umpisa. Magkakapera ka rin, kasi dati pag nag-guide kami, may bayad kami kada isang tao. 600 pesos pa lang noon, kada isang araw. So, kung 3 araw, meron kang 1,800 na nag-guide ka. Hindi mo naman lagi buhat yung gamit nila. Ano lang, kapag kailangan lang. Kasi tinuturuan mo nga sila maging self-sustain. Dala nila yung gamit nila. Kapag nagkahiwalay kayo, may pagkain sila, may tent sila, makakapag-pitch sila ng tent, makakatulog sila ng maayos, makakain, makakaluto sila. Hindi katulad ng umakyat ng Everest na may Sherpa na kasama. Yung Sherpa yung loader. Yung may buhat ng mga bagahe nyo. Kasi doon may oxygen na dala. Kaya kailangan ng ganun. Sa Pilipinas naman hindi. So mabalik tayo. Napunta na tayo sa camping. So kabayan yung mga yung mga bagong customer, tsaka yung dating customer na sa amin sinisisi kung bakit hindi nila binabalot ng tape ang box nila dahil wala raw silang mabili sa tindahan at ayaw nila bumili dun sa local market dahil nga masyadong malutong yung tape, tapos nagpa-fly away kapag dinidikit sa box, tsaka hindi masulatan yung tape na yon. So ayaw nila gamitin yon. Ginagawa nila, bibili sila sa store na meron kaming tape, or sa agent sila bibili ng tape, or ipapatape na nila yung buong box sa agent na nagpipick up, sas babayaran nila yung tape. It will take time kapag kasi doon pa sa inyo itetapan. So ginawa na lang namin yung wish nyo ay nag-supply na ulit kami ng tape sa tindahan na may mga drop off tayo. So meron tayo sa Bread and More. Usually sila talaga ang meron. Pwede ka doon mag-impake, bumili ka na rin ng kulang kung hindi pa puno yung box mo. Punuin mo, makakabili ka pa rin doon. Mas mura sila ng I think 10 cent or 20 cent sa mga supermarket, kaya katulad ng Seafood City, 99 Ranch, yung mga produkto ng Filipino product mas mura ng 10 cent or 20 cent. So kung marami ka naman bibilin, doon ka na mag-impake, makakamura ka. Tsaka watch nyo po yung video na ginawa ko na kahit nabuntis maisasara mo. So ganoon lang po. I-tape wrap nyo po yung box nyo kasi po nagdi-deliver po yung team kahit umuulan at ganitong panahon malamig, madaling lumambot ang mga box, lalo na kung ang box mo ay hindi DuPont box. Dahil ang DuPont box ay Virgin 3 ang gamit, hindi siya hindi recycled. Yung iba kasi recycled ka paper ang ginamit kaya malambot. So hanggang muli po, have a blessed Sunday po. Si DuPont po ito ng DuPont Balikbayan Box. Stay warm po this coming Wednesday and Thursday. Wag po tayo masyadong lalabas, baka madulas ang kalsada. Hanggang sa muli.